Demonyong musikero. Ganitong ilarawan ng mga tao ang isang mga awit na nagngangalang Jesus Christ Allen dahil sa pagiging maras niya sa entablado habang siya'y kumanta na tila animoy riot kung mag-perform ang mapapanood at hindi ang pagtugtog ng banda. Bago tayo magsimula mga kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na, i-like ang video at pindutin ang notification bell. Napakalaking tulong na po iyan para sa mga susunod pang video na aking i-upload at pakipalo na din po ang aking FB page. Maraming salamat po. Nagsisimula ang kwento sa mag-asawang atleta Gunter, Merle Colby Allen Sr. at ang kanilang anak na si Merle Colby Allen Jr. na nakatira sa Ilagan, New Hampshire ng bansang Amerika na ang lugar ay hindi suportado ng tubig at kuryente. Ang kanilang bahay naman ay kubo-kubo. Noong ipinagbubuntis pa lamang ni Arleta ang kanilang pangalawang anak, ang kanyang asawa ay nanaginip na kinausap daw siya ni Jesus Christ na ang kanilang pangalawang anak ay maging isang dakilang bata na maitutulad sa isang misaya. Kaya't noong August 29, 1956 ay isinilang ni Arleta ang kanilang pangalawang anak na ito'y pinangalanan ni Merle Colby Allen Sr. na Jesus Christ. Ang kanilang panganay na anak na si Merle Colby Allen Jr. ay nahirapan na banggitin ang pangalan ng kanyang kapatid na imbis na Jesus Christ ay Gigi lamang ang kanyang nabibigkas na ang Gigi ay nakasanayan na itong itawag kay Jesus Christ Allen at naging Gigi na lamang ang kanyang palayaw. Noong nag-aaral na si Gigi sa elementarya, ang kanyang mga grado ay mababa dahil sa pagiging mahina niya sa klase. Kaya't ang kanyang teacher ay tinutukan siya maigi sa pagtuturo na naging dahilan upang siya'y buliin ng kanyang mga kaklase. Kaya't mas pinili niya na lamang ang mapag-isa na walang kinikilalang kaibigan. Ang kanya namang mga magulang ay madalas ang pag-aaway dahil ang kanyang ama ay palagi ang galit na animoy may sira sa ulo. Madalas din sila napapagbuhatan ng kamay ng kanilang ama na kahit bata pa lamang si Gigi ay nakatiim na siya ng pananakit sa kanyang ama. Dahil sa hindi na nakayanan ni Arleta ang ginagawang pananakit ng kanyang asawa sa kanilang mag-iina ay siya ay nagsampa ng diborsyo kay Merle Colby Allen Sr. na dinala ni Arleta ang kanyang dalawang anak at nanirahan sa East St. Johnsbury, Vermont upang magsimula ng kanilang bagong buhay. Pinalitan niya rin ang pangalan ni Gigi na noon ay Jesus Christ ay pinalitan niya ito sa Kevin Michael Allen. Dito na rin muli nakapag-asawa si Arleta upang maging katuwang niya sa pag-aalaga ng kanyang dalawang anak at matustusan ang pangangailangan sa pang-araw-araw. Noong si Gigi ay nagtapos ng elementarya, siya ay nagkahilig sa musika na ang kanya pinapainggan ay ang kanta ng bandang New York Dolls, isang kilalang bandang proto-punk band sa New York City noong 1971. Noong siya ay high school na, sa unang araw ng pagpasok niya sa eskwela, siya ay pumasok na nakasuot ng cross-dress na ayon sa kanya, ito'y sumisimbolo sa inaangaan niyang banda na ang New York Dolls. Dahil dito siya ay muling nabuli sa paaralan at dahil sa pagiging mahina niya sa klase ay mas lalo pa siyang binuli ng kanyang mga kaklase. Sa katunayan pa nga ay bumagsak siya at tinulit niya ang 3rd grade. Naging magulo ang kanyang high school life kaya siya ay napasama sa mga barkadang gumagawa ng masama. Dito ay natuto siya magnakaw, manloob ng bahay at sasakyan, mang-hold up at magbenta ng ipinapagbawal na gamot. Siya at ng kanyang barkada ay kinasusuklaman ng mga tao sa kanilang lugar. Naging sakit sa ulo din siya sa kanyang ina at ng kanyang stepfather. Ngunit nabago ang lahat ng ito nung si Gigi ay nagpasyang bumuo ng banda kasama ang kanyang kapatid at pinangalanan niya itong Little Sisters Date. Siya ay nag-focus sa musika na ang kanilang mga kinocover ay ang mga kanta ng Aerosmith, Kiss at iba pa mga kilalang sikat na hard rock sa panahon na yun. Subalit pagkalipas lamang ng isang taon, ang kanilang banda ay na-disband dahil sa hindi man lang sila makilala. Kahit si Gigi ay nag-focus na lamang sa pag-aaral at sinikap na makapagtapos ng high school. Noong 1975 ay graduate si Gigi ng high school sa Concord, Vermont. Nakaagad siyang bumuo ng banda na pinangalanan niya itong Malpractice. Kasama niya dito ang kanyang nakatandang kapatid na si Merle at iba pa nilang mga kaibigan noong high school. Si Gigi ang tumayong drummer sa kanilang banda. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 taon, noong 1977, ang banda ay na-disband. Pagkatapos ng pangyayari, si Gigi ay nagpalaboy-laboy sa grupo ng mga banda upang makijamming at makapag-perform sa stage. Siya nagdadrum sa iba't ibang mga banda katulad ng bandang Strip Search na naglabas ng 7 single na pareho naglalaman ng Galileo at Jesus in New York na kanyang mga sinulat. Kalaunan nga si Gigi ay nagpasya na lamang na maging singer at noong September 1977 ay dito niya na nga binuo ang bandang The Jobbers na siya'y frontman ng kanilang banda na ang genre punk rock. I don't matter what I say. I'm so sick of school, just so sick of that golden rule.
Sa pagsapit ng 1980 ay nilabas nila ang kauna-unahang album na pinangalan ng Always Was, Is and Always Shall Be. Ang veterano sa industriya at ang producer ng The Dead Boys na si Kenya Raban ay kaagad na napansin ang kanilang banda kahit siya ay nagsilbing manager ng The Jobbers. Ngunit hindi nagtagal, si Kenya Raban ay kaagad na binitawan ng The Jobbers dahil sa palagi ang pagwawala ni Gigi habang nagpe-perform sa stage. Kasabay pa neto ang pagkalulong ni Gigi sa paggamit ng illegal na droga na kahit pa ang kanyang mga kabanda ay napapag-initan niya na rin na walang sino man sa kanila ang nakakontrol sa kanyang mga ginagawa na naging dahilan upang ma-disband ang bandang The Jobbers noong 1984. Kahit si Gigi ay muli na naman nagpalaboy-laboy sa Manchester, New Hampshire na kada mayroon nagaganap na tugtugan sa underground ng Manchester ay siya'y naroon upang makiperform bilang isang frontman ng banda gaya ng The Scumfax at si The Street Sluts na kaagad siya nakilala sa mga underground scene dahil sa mga mararas na estilo ng kanyang pagpe-perform na binansagan pa nga siyang The Mad Manchester o ang baliw ng Manchester. Mas lalo pang lumala ang kanyang pag-uugali dahil sa pagkalulong niya sa alak na pati ang paggamit ng heroin ay pinasok niya na rin. Na ang dating pag-uwala lamang sa stage habang kumanta ay siya'y nagubot-tabad na habang kumanta na kapag siya'y may napagtripang audience na nakikisaya lamang ay agad niya itong susugurin upang sapakin. Dahil sa paulit-ulit na itong ginagawa ni Gigi, ang mga audience ay hindi na nakapagpigil kahit sila'y pumapalag na rin. Ang mga tao ay umakyat ng stage upang maipagsuntukan lamang sa kanya habang si Gigi na naipagsuntukan ay hawak niya pa rin ang mikropono upang kumanta. Kaya't ang mga tao na dapat sana ay manunood at makisay lamang sa pagtugtog ng banda ay animoy ride sa stage ang kanilang napuntahan at hindi ang tugtugan. Na kahit pa ang mga babae ay talaga namang walang ligtas dito kay Gigi dahil kapag ito'y kanya nalapitan ay kaagad niya itong aatakin, sasabunutan, yayakapin at halikan. Minsan pa nga ito'y kanyang dinuduraan na talaga namang manggagalaiti ka sa galit na kung dito sa Pilipinas na kung gagawin mo ito ay talagang may kalalagyan ka. Nasa kada matatapos ang pagpe-perform ni Gigi ay makikita na palagi ang basag ang kanyang muka at naliligo sa kanyang sariling dugo. Noong July 31, 1985, si Gigi ay inimbitahan ng kanyang kakilalang musikero na tumugtog sa Peoria, Illinois. Ang tugtugang ito ay naging bangungot sa mga manunood at pinagsisihan na sila ay pumunta pa sa nasabing tugtugan dahil si Gigi ay uminom lang naman ng Lax Tubes bago tumugtog. Ito yung gamot na pampadumi. Ang mga tao ay nag-aantay kay Gigi dahil sa kanyang kakaibang pagpe-perform na ubot-ubad. Sa pagsisimula ng pagtugtog, makitang si Gigi ay walang saplot na ikinatuwa ng mga manonood na gaya sa kanilang inaasahan. Ngunit sa hindi nila inaasahan, si Gigi ay dumumi sa stage. Sinawad niya naman ito gamit ang kanyang kamay, ngunit ito ay isinaboy niya sa mga audience. Kahit ang mga tao ay nagkagulo at nagtakuan dahil sa galit, may ilang mga tao ang pasugod na sana upang kanilang bugbugin si Gigi. Subalit ang ginawa naman ni Gigi ay ipinunas niya ang kanyang dumi sa kanyang muka at buong katawan. Kahit ang mga tao ay hindi na nagawang lapitan pa si Gigi na pinagbabato na lamang nila ito. Hanggang sa dumating ang kapulisan upang arestuin si Gigi. Dahil sa hindi mahawakan ng mga pulis si Gigi ay pinagsisipahan na lamang nila ito upang ikulong. Sari-saring iba't ibang reaksyon ang naranasan ng mga audience sa gabing iyon. Mayroong mga natakot, nandiri, nasuka at nagsisi na sila ay pumunta pa upang makita si Gigi. May ilan naman ang natuwa pa sa nangyari. Kahit na ganun ang nangyari, si Gigi ay pinagpatuloy niya pa rin ang karera niya sa musika. Siya ay nagpe-perform na ang kanya na nga naging signature ay ang pagdudumi sa stage habang hubot-ubad. Kapag sila Gigi na ang tutugtog ay nag-aalisa na ang mga tao at ilan na lamang ang natitira upang manood dahil sa pamamato niya ng kanyang dumi sa mga audience. Nasakada matatapos ang kanyang pagpe-perform kung hindi sa kulungan ang bagsak niya ay sa ospital ang tungo niya dahil sa mga injuring natatamo niya galing sa mga audience na ang pamamalot pang bubugbog sa kanya. Naging usap-usapan na si Gigi sa industriya ng musika kaya't noong 1989 ay inihayag niya sa Maximum Rock and Roll magazine na sa susunod niyang concert ay siya ay magpapatiwakal na siya ay nangangakong gagawin niya ito sa harap ng mga audience. Kaya't noong 1990 ang kanyang concert ay dinagsa ng mga tao upang masaksihan ang gagawing pagpapakamatay ni Gigi. Ngunit matapos ang kanyang concert ay walang Gigi ang nagpakamatay na ikinadismaya ng mga tao na sa halip ay morgue ay kulungan lamang ang kanyang bagsak dahil sa muling pagdudumi niya na naman sa stage na isinasaboy niya sa mga audience. Nung si Gigi ay tinanong bakit hindi niya tinupad ang kanyang pangakong pagpapakamatay ay ayon sa kanya nakikitiling niya lamang ang kanyang buhay kung naabot niya na ang kanyang sukdulan nang masigurado na ang kanyang kaluluwa ay maging isang makapangyarihan sa kabilang buhay. Dahil sa paulit-ulit na kakaiba niya ang pagpiperform, siya ay naibalita na sa mga payagan at naibabalita na rin sa TV. Kahit may mga TV
show na nagbalak na imbitahan si Gigi sa kanila mga programa upang ma-interview. Isa na nga dito ang The Jerry Springer Show na ipinagmalaki niya sa TV host ng programa na ang kanya mga kinakatalik ay mga minor de edad. Ayon pa sa kanya na sinusubukan niyang maibalik muli sa pagiging delikado ang rock music at siya na lang ang nag-iisa at tunay na rockers sa mundo. Na ito hindi naman sinang-ayunan ng TV host kaya nauwi ito sa debate ng programang The Jerry Springer Show na dapat sana inaasang masayang talakayan kasama si Gigi ay nauwi ito sa kontrobersyal dahil sa pagwawala ni Gigi at gusto pang sugurin neto ang TV host upang kanya saktan. What do you want? Do you care about anything? Bill, it comes out of my head. Well, what's your- I live this life every day. When I'm on stage, it's my therapy. It's not. The hat and the sunglasses, you know, you'll never, I'll Yes, never I can look conform you right to in you. the I eye don't conform to and say- anybody. I go to school so I can put people So I don't care. So you go to school? You go to Right? school? Yeah, Wow. I'm What are you going to learn in school? You ain't going to learn nothing in school. Because I'm the only one that can teach you. Take your I'm hat the only off one that and can sit teach back you. down. I'm the only one that can teach you. You can't teach me. I am the Savior. I am the God. And I'll look you straight in the eyes and I'll tell you that because I am the Do me a God. favor. Pagkatapos ng pangyayari, si Gigi ay nagkaroon na namang muli ng concert sa New York City noong June 27, 1993. Ang concert ay kaagad na natapos. Dahil sa matinding kaguluhan sa stage, ay nagpasya na lamang si Gigi na mag-walk out at nagpalakad-lakad kasama ng kanyang bandang na Junkies sa street ng Manhattan, New York City at nagtungo sa apartment ng kanyang kaibigan. Sa pagdating nila doon ay mayroong nagaganap na party ng alak at heroin kahit si Gigi ay nagpakalunod sa alak at heroin. Si Gigi ay doon na nakatulog sa apartment ng kanyang kaibigan, ngunit nagulat ang kanyang kaibigan na hindi nagbago ang posisyon ni Gigi sa pagkakatulog. Kahit kaagad niya ito nilapitan at hinawakan, sa pagkakahawak niya naramdaman niyang malamig na si Gigi kahit siya'y kaagad na tumawag ng ambulance, ngunit dineclare nang patay si Gigi. Sa pagsusuri, ang ikinamatay ni Gigi ay ang pagka-overdose sa heroin. Siya'y namatay noong June 28, 1993. Ang kanyang burol ay dinaluhan ng maraming tao sa Ross Funeral Home. At ito ay naging kontrobersyal dahil sa imbis na mag-iyakan ay nagkaroon pa ito ng wild party na naayon sa estilo ni Gigi. Siya ay inilibing sa St. Rose Cemetery sa Littleton, New Hampshire, Estados Unidos. Bago siya ilibing, ang mga tao ay binuksan ang kanyang kabaong upang sila ay magpa-picture. Ang kanya namang mga kabanda ay naglagay ng alak at droga sa loob ng kabaong ni Gigi. Ang nakatandang kapatid naman ni Gigi na si Merle Colby Allen Jr., ang bibig ni Gigi ay nilagay niya ito ng droga at pinainom ng alak. Nilagay niya rin ang cassette tape sa tabi ng katawan ni Gigi na naglalaman ng kanyang mga album at ang tenga naman ni Gigi ay sinuotan niya ito ng headset. Si Gigi ay namatay nang wala na tamong kasikatan sa kanyang mga kanta, ngunit siya ay nakilala naman sa mundo dahil sa kakaibang performance niya sa pagkanta. Ang kanyang lapida ay pinalis ito ng kanyang ina dahil sa palagi na itong pinupuntahan ng mga tao upang iian, duraan, tapunan ng basura, dumihan at vandalismo. Ang kanya namang original na lapida ay kasalukuyan ito nakadisplay sa Museum of Death sa Hollywood, California.